Bala ang kasulatan ngadto sa Kaduhang Korinto Kapitulo 3. Itong pasunod nga pagbasa pamalandong sa 2 Corinthians tas Kapitulo 3 itong pamalandungan mga bersikulo 7 ngadto sa 11. So dili pa nato magbabasahon pamalandungan. Let us come before the Lord in prayer. Let us pray. Our holy, merciful, loving Father, we again come this morning, O Lord, thankful for your loving kindness, way paglubad, nga paggugma, pag-atiman ka namo, isip inyong mga katawan, isip inyong iglesia din sa RBC. We thank you, O Lord, for keeping us throughout the week and gathering us this morning for the Lord's Day. We are thankful, O Lord, dahil ka nag-amping, nagtagbos ka na ng hinanglan sa mga kinabuhi sa tibok ng pamilya. Kami mo kasalamat to, dahil may makatigong, simba din na kanimo. Niya kami padayon naghangyo sa imong tabang, na kami ma-prepare kami, Ginoong Diyos, sa among pagsimba din na kanimo. Mga pagpahulog, ang pumis kahinduan sa mga makalapasan, pinaagi sa dugo ng Ginoong Hesus. Pagkira kami, nagay kami kasing-kasing mga pinagsanon karon. Salamat na kanimo sa limong akong kaluwasan, trabaho na mo pinaagi kong Ginoong Hesus. Sa grasya, padayon na hindi trabaho sa mga kinabuhi ng kami, padayon mo ang sinubtanan dyan kanimo, bisan pa man sa kadagan ng kapakyasan. Dapat kami padayon mo tubos, pagkabalaan, pagkahamtong, isipin ng mga Kristuan. Ang pumi sa tabang sa mong balang espiritu, tungod kay mag-agree, lain niya gahom ang saligan, gahom ni mo o Diyos, ng palahotay na mo, mag-andam ka na mo, sa kaliwala nga ikaw ka mahimaya, Kristo ang may isa, ang Diyos o ang luluwas. Sa tabangi kami, gaya may kasing-kasing muday, dinat kanimo, simba din kanimo, sa tibok na mong kasing-kasing, kalago una-una ang pukmi sa proteksyon sa kaaway aron ang among panimbahon makahatag ni maya kanimo o Ginoong Diyos madasig ang mga katawhan sa pagdalaga diha kanimo lahutay bisan pa man sa wala pa diha ni Kristo mong giampo makabig tuo diha sa among Diyos ug manuluwas nga sa Ginoong Hesus bisan pa man matipamaba ni Lord manilayan no man yang imo kaming iyahan ikwipo sa dala simpulang way kasaypanan, tinaw, alang sa maya o kaiwan sa tigpaminaw. Kinitanan ang pangayos sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. 2 Corinthians chapter 3, versikulo 7 ngadto sa 11. Sa Bisaya, ug kun ang pagpangalagad nga iya sa kamatayon pinaagi sa nasulat nga gikulit diha sa bato miabot uban sa maong himaya nga tungod niana ang katawhan sa Israel wala makahimo pagsud-ong sa nawong ni Moises tungod sa himaya sa iyang nawong nga kahanaw. Dili ba nga mahimayaon pa ang pagpangalagad nga iya sa espiritu? Kaya kung ang pagpangalagad sa pagkahinukman mahimayaon, labaw pa gayud ka madagayaon ang himaya sa pagpangalagad sa pagkamatarong psychologist sa pagkamatinuod niining kahintanga ang mahimayaon kaniadto nawad-an na karon sa himaya tungod sa himaya nga milabaw pa niini. Unsi kay kung mahimayaon man kadtong nagkahanaw, labi pang mahimayaon kadtong magpadayon. Kita sa English, mahubad NASB 2 Corinthians 3:7-11. But if the ministry of death in letters engraved on stones came with glory, so that the sons of Israel could not look intently at the face of Moses, because of the glory of his face fading as it was, how will the ministry of the Spirit fail to be even more with glory?
For if the ministry of condemnation has glory, much more does the ministry of righteousness abound in glory. For indeed, what had glory in this case has no glory because of the glory that surpasses it. For if that which fades away was with glory, much more that which remains is in glory. So, din niya ito makita ang diferensya between the old and new covenant, and the excellency of the gospel above the law. Din niya gitawag ni Apostol Pablo ang balaod, no, sa dantugon nga ministry of death, written in letters and with ink, engraven on stone, dayon dili pod magdugay. It was not perpetual but temporary and fading. Lumalabay lamang. Dayon, it is called also ni Paul the ministry of condemnation, no? Pagkondinar o pagsilot. Okay, from the law, they derive nothing but a condemnation. Sila makuha sa balag, kundi kondinar na gyud. Because God there demands what is due to man. But no one can reach a perfect obedience. No? Inigihatag balaod ang Diyos, pinagi ka Moises, o wala kayo makatuman ni ini nga sa hingpit. And at the same time, grants no power to perform it. What ni siya gahatag og gahom, no, sa mga katawan sa Diyos aron mabuhat niya ni tanan. In other words, it provided no life. May description sa law, no, sa Dantog, and the law only discovers sin, no, wrath and curse of God. Nagdala ra gyud ang balaod, no, nagpaila lang gyud nga kita makasasala o kapungtan sa Dios, sa balaan ng Dios ug itonglo kaniya. So kuha ni sa New Covenant. No? On the other hand, the New Covenant provides new life and righteousness. It reveals the grace and mercy of God through Jesus Christ for obtaining remission of sins and eternal life. Gahatag og kabag-uhan sa una sa panahon ng Moises, no? Dili gid sila katuman pero diri sa New Covenant hingpit na, no, nabuhat ni Ginoong Hesukristo ang kaluwasan, no? Pinagi siyang hingpit nga trabaho sa kaluwasan ang mga mituo din na kaniya sa siyang hingpit nga pinabuhi og sakripisyo, kamatayon o pagbanhaw, no, makabato na gahom sa pagbuhat sa balaod, no? And this new covenant is lasting and permanent. Mo nang giingon din ni Apostol Pablo nga mas mahimayaon, no, ang bag-o nga covenant kumpara sa old covenant. The new is more glorious kay mo may mulungtad, mo may mudugay, mo may permanente kumpara sa balaod sa una nga it serve its purpose pero dili mo lahotay. Nara si purpose sa mubong panahon lamang. So munang salamatan gyud nato, no? So Ginoo ang kaluwasan diha ni Kristo. Tungod ni ana nagatag ni, no, sa pagsangyaw, paglaom sa kausaban sa usa ka makasasala, no? Dili lang makabaton og pasayloan o eternal life, no? But a new heart, a new life for a sinner nga biya na sa sala o mo lakaw na sa pagkamatarong, no, gigamhan na sa Espiritu sa Dios kay puyo naman ang Espiritu sa Dios na isaad ngadto sa mga katawhan mutuo ang Ginoong Hesus. Mas mahimayaon gyud, no, ang gospel o ang ebanghelyo nga gipatinaw ni Apostol Pablo dinhi sa mga taga-Korinto. Usa, no, ang gyud daygon pasalamatan ng Dios sa trabaho sa kaluwasan ng Kristo. Padayon ta musalig sa ebanghelyo nga giwali nato kiniadto na kita nakabenepisyo og nabag-o sa atong kinabuhi, biya na sa pagkasala o nasalig sa trabaho sa pasiluan sa itong mga sala, trabaho ni Kristo, pag-aantag bagong kasing-kasing ng lakaw na sa pagkabalaan, pagkamatarong, masinugtanon diya sa Dios. Busa madinasigon ta, no, nga musalig mulaom sa ebanghelyo ato ning isangyaw sa mga lakpad ang Kristo. Karon sila po, no, makabaton og kaluwasan ug kabaguhan silang kinabuhi. Mao lamang kini ang atong paglaom, ang atong kalinaw. Busa, no, sa alang sa atong pagsimba o pagdayeg, salamat sa Dios, manindog ta atong awiton ang hymn number 1 sa atong song sheet,
mao ang a wonderful Savior.